Do you not know? It is a rhetorical question. It's intended to get your attention because you are doing something you should not be doing. Ito po yung isang stress. Ayan, may galit, dismayado yung taong nagsasabi dito sa taong tinutukoy niya. Do you not know? Apostle Paul uses this phrase 6 times in 1 Corinthians chapter 6 to remind and rebuke the Corinthians church for the sins they were committing. Do you not know? Hindi ba ninyo alam? Good morning po sa ating lahat. Sa ating pong pagpapatuloy na ating sermon, ating po tatalakayin itong 1 Corinthians chapter 6. Ayan. Inaanyayahan ko po kayong tumayo muna at muli nating basahin yung verse 19 and 20. Yung binasa natin kanina. 1 Corinthians 6, verse 19 and 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Lord, as you said, blessed are the persons who read, listen, and fulfill your words. Kaya nga po sa oras na ito, kami ay samahan at gabayan sa pag-aaral ng inyong salita. Open our hearts and minds and give us wisdom and understanding for the message that we are going to hear. And Lord, give me strength and clarity of speech in delivering your message. Nawa nga po ay ang mga katotohanan lamang ng iyong salita ang siyang aking mabigkas. Ikaw po ay mangusap sa amin at tulungan mo kaming matutong tumugon sa aral at hamon ng iyong salita na aming maririnig ngayon. Maraming salamat po sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Dito nga po sa chapter 6 ay 6 na beses na ginamit ni Apostol Pablo itong do you not know para sawayin at paalalahanan ang mga mali nilang gawain. At dito nga sa sulat niya ay makikita natin talaga yung kanyang pagka-dismayado sa mga taga-Korintyo. Kaya atin po itong, himay-himayin, ating isa-isa yung basahin ng bawat verses. Verse 1, if any of you has a dispute with another, do you dare to take it before the ungodly for judgment instead of before the Lord's people? Or, ito po yung unang do you not know niya. Or do you not know that the Lord's people will judge the world? And if you are to judge the world, you are competent to judge trivial cases. Yung pangalawang do you not know niya po. Do you not know that we will judge angels? How much more the things of this life? Ayan, alam na natin na ito pong simbahan ng Korinto ay nagkakaroon na ng pagkakawatak-watak, di po ba? May kanya-kanya na silang pina-follow. Sabi nga ni Pastor Doc, may kanya-kanyang fans club. May maka-Apollos, maka-Paul, maka-Cristo, maka-Cephas. Siguro, sabi ng mga maka-Pablo, ganito ang dapat ginagawa nyo kasi ito ang sabi ni Pablo. Sagot naman ng mga Apollos, hindi, ganito ang turo ni Apollos. Siyempre, hindi papayag ang mga taga-Cephas. Hindi, nagkakamali kayo. Ito ang turo ni Cephas. Lalo na siguro yung mga maka-Kristo. Hindi sila rin papayag. Hindi, ganito ang tinuturo ni Kristo. Ayan. At siguro po yun, nagiging mainit na pagtatalo sa kanila. Kaya dumarating sa punto na dinadala na nila ito sa korte. Ayan. Yung po sinabi na take it before the ungodly for judgment. Trial court po ito noong panahon na yon. Dinadala nila dyan yung siguro yung pagtatalo nila dahil nga buklod-buklod na sila. Wala nang magbigayan. Gusto nila merong judge kung sino ang tama at mali. Pero yun nga po ang masama o hindi maganda, dinadala nila ito sa hindi mga mananampalataya, sabi nga ni Apostol Pablo sa mga korte. Kaya nga ang pagsaway sa kanila ni Apostol Pablo, pinaalalahanan sila kung sino sila pagdating ng araw. Sabi niya na kayo ay magiging hukom ng mundo at ng mga anghel. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng mundo? Ito po yung mga taong
hindi pananampalataya. Ayan, mga walang pangalan sa aklat ng buhay. At yung anghel, ito yung mga sabi, fallen angels na kasama ni Taning. Ayan. Tayo pong lahat, pagdating ng araw, ay makakasama ni Kristo, nahahatol sa kanila. Ayan. Basahin nyo na lang po yung Revelation 24, Matthew 19:28, Daniel 7:22. Ito po yung mga reference verses na tayo ay magiging hukom pagdating ng araw. Verse 4. Therefore, if you have dispute about such matters, do you ask for a ruling from those whose way of life is scorned in the church? I say this to shame you. Is it possible that there is nobody among you wise enough to judge a dispute between believers? But instead, one brother takes another to court, and this in front of unbelievers. Siguro po kung makikita lang natin si Apostol Pablo habang sinusulat tong liham niya, siguro gigil na talaga siya na tapusin at maipadala na ito sa kanila sa sobrang pagka-frustrated niya, di po ba? Pero ang ibig bang sabihin ng verses na ito na tayong mga Kristiyano ngayon ay hindi na pwedeng magdemanda? Hindi na tayo pwedeng lumapit sa korte dahil alam naman natin na hindi lahat ng abogado at mga judge doon ay mga mananampalataya. Di po ba? Pero hindi naman po ganyan yung ibig sabihin nito. Tayo po, kung talagang meron tayong kailangan na natin ng legal advice o kailangan ng korte ang magdesisyon sa mga issue natin, okay naman po, nadalhin natin to sa korte. Ayan. Hindi po masama na magdemanda kung kinakailangan. Ginawa na nga ng church natin to, di po ba? Nung kinailangan natin maibalik yung perang hindi nagamit sa pinaglaanan dati ng nating activity pero hindi natuloy nga. Pinag-pray pa nga natin to, di po ba? Ayan. Pero dito lang po kasi sa Corinto, kahit ano na lang, pinag-aawayan nila at pinagtatalunan. At dinadala nila nga ito sa korte. At magisiguro yung usaping pangsimbahan lang nila, dinadala pa nila ito. Kaya nga sabi ni Pablo, mahiya naman kayo, wala bang ni isa mang matalino sa inyo? Verse 7, the very fact that you have lawsuits among you means you have been completely defeated already. Why not rather be wrong? Why not rather be cheated? Ayan, totoo po ito. Halimbawa po, itong katabi nating Grand Mesa. Ayan. Di ba, gusto nating ang mga tenant dyan madala dito sa FCF. Di po ba? Pero sa palagay ninyo ba, madadala natin sila kung nababalitaan nila o nakikita nila tayong nagkakagulo rito, nag-aaway? Hindi po. Kahit isang kaluluwa siguro, wala tayong madadala dito. Yan po yung pagkatalong sinasabi ni Apostol Pablo. Magiging talunan tayo. Anyway, hindi naman tayo siguro katulad ng Korinto. Di po ba? Ayan. Pero ito po ang tandaan ninyo, na ang mga mata ng taong nakapaligid sa atin ay nakatuon sa atin. May nagsabi nga na tayo raw po ay ang Biblia ang binabasa ng mga ito. Kaya ingatan po natin yung ating testimony dahil sa konting pagkakamali natin, marami ang ating natitisod. Unang-una na nga yung mga malalapit sa atin. Di po ba kaya kung minsan nasasabihan ka na Kristiyano ka pa naman? Ayan, kung kilala po kayong Kristiyano sa school, sa office, o sa inyong lugar, dalawa po ang pwedeng mangyari. Either lalapitan kayo or lalayuan kayo. Lalapitan kayo, siguro nakikita maganda ang inyong pamumuhay, nakikita nila, at minsan gagawin pa kayong tagapayo ng kanilang mga problema. Pero meron din lalayo sa inyo dahil sasabihin, killjoy ka na, hindi ka na nila nakakasama. Pero dalawa rin po ang dahilan kung bakit kanila lalayuan. Una na nga, yung killjoy ka na sa kanila. At yung pangalawa, yung hindi nila nakikita yung pamumuhay na Kristiyano sa inyo.
Ayan, lalayuan po tayo talaga ng tao kasi ang tingin nila sa atin parang mga hypocrite. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Ayan, sa Tagalog po, gusto ko ang inyong Kristo, ayaw ko sa inyong mga Kristiyano. Kayong mga Kristiyano ay hindi katulad ni Kristo. Siguro po marami siya nakikita na mga Kristiyano na talagang taliwas yung mga sinasabi sa kinikilos ng mga ito. Kaya kung ayaw po natin na maging talunan tayo, ipakita natin yung pamumuhay na bilang Kristiyano. Verse 8, instead you yourselves cheat and do wrong, and you do this to your brothers and sisters. Ito nga po yung masaklap dahil sila ay nag-aaway-away. Pero payo po ni Paul, sabi niya, why not rather be wrong? Why not rather be cheated? Bakit hindi niyo na lang hayaan na kayo ay gawa ng mali? Bakit hindi niyo na lang hayaan na kayo ay dayain? Sa totoo lang po, di ba, mahirap ito eh. Kasi tayo nabuhay at nakagisnan natin yung sinabi ni Attorney Season. Hindi ko po kamag-anak yon. Sabi niya, kung may katwiran, ipaglaban mo. Totoo naman po yon. Tama naman. Pero, ayon kay Apostol Pablo, hindi sa lahat ng pagkakataon na kailangan natin ipaglaban. Kung maliliit na bagay lamang ang dahilan ng pagtatalo at pag-aaway natin, bakit hindi na lang tayo magparaya? Hayaan mo na lang ikaw ay madaya o hindi naman siguro ito life-threatening. Ayan. Ang sabi nga, hindi pagkatalo ang magparaya, hindi kahinaan ang magpakumbaba. Ayan. Hindi pagkatalo ang magparaya, hindi kahinaan ang magpakumbaba. Ito yung ginawa ni Jesus, Philippians 2:6-8. Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used his own advantage. Rather, he made himself nothing. By taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Nagparaya at nagpakumbaba si Kristo. Ayan. Meron pa kayang katulad ditong church ng Corinto ngayon. Pero ang alam ko po ngayon, ang mga church, hindi talaga nawawala yung conflict ng bawat member. Nagiging dahilan pa nga ito ng pagkakahiwalay ng mga kongregasyon. Meron nga nagbirong pastor na ang mga simbahan daw dito sa Pilipinas dumadami through division, not multiplication. Kasi yung isa, nagiging dalawa, nahahati. Ayan. Ito pong Matthew 18:15-20 na nabanggit ni Pastor Doc Lem last time. Diba? Ito naman po para sa mga taong nasaktan at may nagawa sa inyong pagkakamali ang isa nating kapatiran. Pwede nyo po ito i-apply. Minsan kasi po, meron tayong nasasabi o nagagawa na meron tayong nasasaktan na hindi naman natin nalalaman. Kaya po, kung ikaw ay na-offend ng isang kapatiran, lapitan mo siya at sabihin mo yung kanyang nagawa. Pero yun nga, kung halimbawa, hindi nga nakinig pa, magsama ka na isa pang kapatiran. Ayan, sabi nga ni Doc Lem, baka yung small group nyo, small group leader nyo, or yung small group leader niya ang isama ninyo. Ako po'y naniniwala, hindi na to aabot pa na buong simbahan ang isasama mo. Sa unang paglapit niyo lang po sa kanya, sigurado kayo'y magkakaintindihan at magkakaayos. Kaya kaysa kimkimin mo na lang yung naramdaman mong galit o nagawa sa'yo ng isang kapatiran, kikimkimin mo na lang at later on, hahanap ka ng ibang simbahan at lilipat dahil hindi ka na masaya, para po sa akin, isa ka na rin talunan nun. Tama po ba? Yan.
Kaya po sabi niya sa verse 8, instead you were yourself cheat and do wrong and you do this to your brothers and sisters. At ito nga po ang masaklap, kaya masama ang loob ni Apostol Pablo sa kanila dahil sila ay nag-aaway at nagdadayaan. Ayan, sabi nga po ni attorney sa kanyang sermon, so what? Ayan, anong kaugnayan nito sa atin ngayon? Ayan, bagamat hindi nga tayo katulad nitong mga taga-Korinto, meron din pong paalala sa atin itong ating binasa. Ayan, ito po yung una kong punto at unang do you not know ko sa inyo. Do you not know your calling? Ayan. Pero wala po akong sama ng loob sa tanong na yan. Do you not know your calling? As a church and as an individual, marami po tayong calling, pero siguro po sa ating mga binasa, ito po ang calling natin, live humbly, show kindness freely, and choose patience. When others make mistake, respond with grace. Always work hard to keep unity and peace with fellow believers. Because we are not just ordinary, we are set apart, consecrated by divine calling to a higher standard and an eternal purpose far beyond ourselves. Ayan, sa Tagalog, tayo ay magpakumbaba, magpakita ng kabutihan, at laging magpasensya. Kung may nagawang pagkakamali sa atin, grasya ang ating itugon. At pagsikapan natin mga mananampalataya ang pagkakaisa at ang kapayapaan. Dahil hindi tayo basta ordinaryong tao lamang, tayo ay itinangi ng Diyos sa isang mataas at walang hanggang layunin na higit pa sa ating mga sarili. Yan po ang unang takeaway natin. Patuloy po tayo. Verse 9, ito po yung pangatlong do you not know ni Apostle Paul. Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Ayan, dito po ay pinaalala ni Paul na ang mga wrongdoers o unrighteous po sa ibang version o mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. At parang sinabi rin ni Apostol Pablo na ito ang mga klase ng taong nilalapitan ninyo. Mga makasalanan, huwag kayong padaya at huwag na kayong makihalubilo at huwag na kayong makisama sa kanila. At inisa-isa niya nga yung mga kasalanan ng mga ito, mga kasalanang kahalayan at mga pita ng laman. Pero paalala lang po, hindi lang yan yung kasalanang hindi makakabahagi ng kaharian ng Diyos. Kung mapapansin po ninyo, wala diyang murder, gossip, lying, pride, and kasama na po yung laziness. Ayan, yan po yung mga kasalanang talaga na hindi makakabahagi sa kaharian ng Diyos. Dahil yan lang po siguro yung talamak na kasalanan na nangyayari sa Korinto. Kaya yan lang yung nailista ni Apostol Pablo. Pero alam niyo po ba, itong wrongdoers, parang katulad din sila ng mga taong hindi pa nanampalataya kay Kristo sa ngayon. Mga taong hindi pa tumanggap kay Kristo. Di po ba? Sila ay katulad din nila na hindi pa rin bahagi ng kaharian ng Diyos. Kaya nga po kung meron pa sa atin ngayon o sa mga nanunood sa Facebook online, kung hindi nyo pa po tinatanggap ang ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas at hari, tatapatin ko po kayo na kayo ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan po yung masakit na katotohanan.
Ano nga ba itong Kingdom of God o yung kaharian ng Diyos? Ito po ay isang lugar na pinagaharian at pinamamahalaan ng ating Diyos. Sa ngayon po, itinuturing natin itong spiritual kingdom pa lamang, na kung saan na lahat tayong mananampalataya ay bahagi na nito. Nung ating pong tinanggap ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at that moment po ang Holy Spirit o Banal na Espiritu ay pumasok sa ating mga puso at doon ay mananahan at maghahari. Yan, ito po yung simula ng bahagi na tayo ng kaharian ng Diyos. Pero isang araw, darating din po yung physical kingdom of God na kung saan ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay makikita natin ng face to face. Ito nga po yung sa new heaven and new earth. Anyway, isang mahaba pa pong pag-aaral ang dapat nating gawin upang lubusan nating maunawaan itong kingdom of God. Hintayin na lang natin na later on gawin topic ni Pastor Doc Lem, itong kingdom of God. Ayan, continue po tayo, verse 9. And that is what some of you were, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. At yung pong sinasabi kong masakit na katotohanan, ito naman po yung isang magandang katotohanan. Para po sa mga hindi mananampalataya, ayan, maraming katulad din ng mga miyembro ng Simbahang Korinto na ganito katalamak yung mga kasalanan nila. Pero ang sabi nga, we're washed, hinugasan, we're sanctified, binanal, we're justified, pinawalang sala sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ayan, ano po ibig sabihin nito? Was, spiritually cleansed from sin, lahat po ng kasalanan natin ay hinugasan, sanctified, set apart as holy to God. Itinangi tayo at binanal para sa Diyos. Justified, declared righteous before God. Ginawang matuwid sa mata ng Diyos. Kaya po ito yung magandang katotohanan na wala tayong kasalanan na pwedeng gawin na hindi kayang patawarin ng Diyos. Dahil ang kapatawaran at kabayaran ng ating kasalanan ay nangyari na more than 2,000 years ago sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tanggapin mo lang ito at paniwalaan. Ipahayag sa Kanya na ikaw ay makasalanan at ikaw ay matapat niyang patatawarin. Yan po yung magandang balita. At ano naman po ang paalala sa atin sa binasa nating 3 verse na yan? Ito po yung pangalawa kong do you not know. Do you not know that the kingdom standard? Do you not know the kingdom standard? Ayan. The kingdom standard is holiness. And by God's grace, He make us holy. Therefore, we must turn away from our sins and live in a way that reflects the calling we receive, upholding the standards of God's kingdom, for the kingdom is not for those who cling to sin, but for those made clean by grace. Ayan. Pagiging banal ang pamantayan ng Diyos sa Kanyang kaharian. At sa Kanya rin nanggaling ang kabanalang ito. Kaya dapat nating talikuran ang ating mga kasalanan at mamuhay tayo ng ayon sa ating pagkakatawag at ayon sa pamantayan ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ay hindi para sa mga nagpapatuloy na kumakapit sa kasalanan, kundi para sa mga nilinis na sa pamamagitan ng Diyos. Ayan. Ayan, nasa kalahati na po tayo ng chapter 6. Dito po sa next half ng chapter 6, Paul discuss another issue, major issue na nangyayari sa kanila, which is the sexual immorality. Marami pa kasi sa kanila ang naniniwala sa mga kasabihan at ginagamit nila ito para bigyang katwiran yung ginagawa nila. Verse 12, sabi po dyan, I have the right to do anything you say,
but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. Isa sa magandang binigay po sa atin ng Diyos, yung tinatawag nating free will, di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng free will, o may kalayaan tayo. Nung po sabihin ni Lord kay Adan na pwede mong kainin lahat ng bunga ng puno dyan sa halaman ng Eden, yung po yung free will natin. Pero sinabi niya rin, maliban sa tree of knowledge and of good and evil, di po ba? Yun po yung boundary na binigay niya. Kasi po, alam ng Diyos kung ating aabusuhin ang ating free will, at tiyak tayong mapapahamak. Kaya nagbigay siya ng boundary. Ayan, at alam naman po na natin na nangyari talaga sa Hardin ng Eden, di po ba? Kaya nga ito yung sinasabi ni Pablo, tayo ay may karapatan o kalayaan gumawa ng anuman. Pero hindi ka dapat maging alipin nito. Dapat alam mo rin kung ano yung boundary. Kung ikaw ba ay mapapasama or mapapabuti. You say food for the stomach and the stomach for food. Ito po ay isang kasabihan nila noong araw na kung saan binibigyan nila ng katwiran nga yung desire ng kanilang pagkain. Desire ng kanilang katawan. Ayan, unang-una na nga sa pagkain at pangalawa yung kanilang sexual desire. Para sa kanila, ito yung mga natural urges lamang ng katawan, mga pangkaraniwang pangangailangan ng katawan. Pero ni-rebuke nga po sila dito ni Paul at ang sabi nga niya and God will destroy them both. The body, however, is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. By His power, God raised the Lord from the dead, and He will raise us too. Raise us also. Ayan. Ang mga katawan natin ay hindi para sa kahalayan, kundi ito ay para sa Panginoon. Ito po yung fourth and fifth, do you not know ni Paul? Do you not know that your bodies are members of Christ Himself? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Never. Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, the two will become one flesh. But whoever is united with the Lord is one with Him in spirit. Ayan. Naisip ko lang po siguro ito si Apostle Paul, hindi lang tent maker. Ayan. May alam din siya sa gardening. Kasi ito pong verse na ito, naalala ko po yung process ng grafting. Ayan. Yung po, di ba, yung kukuha ka na isang sanga, tapos ikakabit mo sa sanga ng another puno. Ayan. Ito po siguro yung sinasabi ni Paul na logic. Na ikaw, na bahagi na ng katawan ni Kristo, ay aalisin at ikakabit sa prostitute. Ayan, never. Sabi niya nga, hindi pwede, sabi nga niya. Tayo po talaga ay bahagi na ng katawan ni Kristo. At siya mismo nagsabi nito, di po ba? Sabi niya, I am the vine and you are the branches. Kaya para kay Apostol Pablo, napakabigat nitong sexual sin o sexual immorality. Ang sexual sin ay hindi lang basta kasalanan. Napakabigat nito, parang isang malaking trahedya dahil mismong si Jesus ay sinasangkot natin sa isang bagay na hindi banal. Ang sabi nga po, ayan, sexual sin isn't just wrong. It's tragic. Because as a Christian, we are in union with Christ, and so to join ourselves to sexual sin is to involve Christ in something impure. Mismong si Kristo ay sinasama sa paggawa mo ng kasalanan. Ayan, ang hirap pong ma-imagine ito, di po ba? Verse 18, sabi po niya, flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body. But whoever sins sexually sins against their own body. Ayan. Wala pong ibang solusyon dito sa sexual sin, kundi talaga ang lumayo. Ayan.
Wala po itong second look. Sabi nga ni Pastor Doc Lem dati, kung naalala ninyo yung kwento niya, merong napasulyap sa isang magazine, tapos tumingin uli, tapos tinitigan pa, binasa pa, and then binili na. Ayan, hindi po dapat ganyan yung pagtanaw natin sa sexual immorality. Sa unang attempt pa lamang, halimbawa, takbo ka na. Parang ginawa po ni Joseph kay Mrs. Potiphar, di po ba kung maalala ninyo? Tinakbuhan niya si Mrs. Potiphar. Ayan, ito lang po ang solusyon sa sexual sin. Ito pong sexual sin ay talagang sinisira nito ang ating katawan. Alam naman natin na marami tayong makukuhang mga malalang sakit, di po ba? At yan nga yung sinasabi ni Paul na tayo ay nagkakasala sa ating katawan. At hindi lang yan, sabi niya dito sa verse 19, ito po yung ika-6 na do you not know? Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your bodies. Ang ating katawan ay binigay ng Diyos at ito ay tahanan ng banal na Espiritu. Ayan. Nung pong during Old Testament time, yung temple, di ba, physical temple to nung pang panahon ni Moses, tawag natin dito, tent of meeting. Ayan. Tapos nahahati po ito ng tatlo. Merong outer courtyard na kung saan inihahanda yung mga hayop na pang-alay. At yung pangalawa, yung holy place na kung saan nandun yung mga golden lampstand, altar of incense, yan. At yung pangatlo po, yung most holy place, na kung saan yung Ark of the Covenant nakalagay. At kanila rin pong pinapaniwalaan na yun yung tinatahanan ng Panginoon. Kaya kung atin din po iisipin na ating mga katawan ay may tuturing din nating most holy place. Kaya para kay Pablo, itong sexual immorality ay nagkasala na tayo sa katawan natin at sinisira pa natin ang banal na templo ng Diyos. Ayan, doble ang kasalanan nito, di po ba? At ito po, tandaan nyo, itong sexual immorality, hindi lang po ito involvement na isang tao sa prostitute. Tandaan nyo po, lahat ng sexual act outside of marriage is sexual immorality. Yan, tandaan po ninyo yan. Yan, dito po sa chapter 6, kitang-kita natin talaga yung pagkagalit o pagkadismaya ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Pero pagdating po dito sa huling bahagi ng chapter 6, parang ayan, napalitan yung galit niya na talagang pag-aalala sa kanila, sa mga taga-Korinto, isang pag-aalala ng isang magulang sa isang napariwarang anak. Kaya nga po napakaganda nitong talata ng chapter 6, itong huling talata niya, hindi po po. Ito ay paalala, hindi lang sa Korinto, kundi pati na sa atin. You are member of Christ and temple of the Holy Spirit. You are bought with a price, the precious blood of Christ Himself. Therefore, honor God with your bodies. Tayo po'y bahagi ni Kristo at tahanan ng banal na Espiritu ang ating katawan. Binili tayo mismo ng dugo ng ating Panginoon. Kaya atin pong i-honor ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga katawan. Ayan. At ito naman po yung pangatlo kung do you not know sa inyo. Do you not know your body is sacred? God lives in you. And so, never treat your body as ordinary or expendable. It is a sacred temple of the Holy Spirit, made by God, filled with purpose, and set apart to honor Him through purity and holiness. Ang Diyos ay nananahan sa inyong katawan, kaya huwag mo itong ituring na karaniwan at walang halaga.
Ito'y templo ng banal na Espiritu, ginawa ng Diyos, puspos ng layunin, at tinalaga upang siya ay luwalhatiin sa pamamagitan ng kadalisayan at kabanalan. Ayan. Okay po. Hoy, conclusion na po tayo. Ayan, dito po tayo magtatapos. Do you not know? Ayan, it is more than a question. It is a cry to remember who we are, what we have been saved from, and what we are called to be. We are saints, not slaves to sin. We are temples, not tombs. We are redeemed, not rejected. We are judges of the world, not imitators of it. We were bought with a price. Therefore, glorify God in our bodies. Amen po. Ayan. Bago po ako magtapos sa panalangin, nais ko pong balikan yung sinabi ko kanina na kaharian ng Diyos. Kaya po kung meron pa dito na hindi pa nakakasigurado o hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Jesus o sa mga nasa Facebook online, ito po yung pagkakataon na pwede nyo siyang tanggapin sa inyong buhay. Sa isang maikling panalangin lang po, pwede nyo pong tanggapin ang ating Panginoon. Kaya po, sumunod lang po kayo rito sa panalangin ito. Kahit po sa pamamagitan lamang ng isip ninyo o sa pag-iisip lamang. Sundan nyo po yung panalangin ito kung nais nyo talagang tanggapin si Kristo. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Inaamin ko po na ako'y nagkasala at humihingi ako sa iyo ng kapatawaran. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita upang maging Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo akong lumakad sang-ayon sa iyong mga salita at lumago sa pananampalataya. Salamat sa iyong pag-ibig, awa at bagong buhay na natamo ko ngayon. Amen. Kung naging tunay po sa inyo ang panalangin ito, tinitiyak ko ang banal na Espiritu ay nasa inyo ng buhay at kayo po ay bahagi na ng kaharian ng Diyos.